Ay, Diyos ko, kaluoy mo. Ano kami naghihirap eh. Hindi na kami kumakain. Isang beses na lang kami kumakain eh. Isang beses ka na kumakain, mas pinili mo pa mag-rally. Sinuna mo pa mag-rally kaysa maghanap buhay. Ano ang problema sa atin lahat? Sisi tayo sa gobyerno, wala sisi tayo sa gobyerno. Yan lang yung ginagawa natin lagi. Paano mahirap? Ang bigas tumaas, ang gas tumaas. Hindi mo talaga naintindihan, ay. Ang bigas nagtaas, ang bigas ang manggas nagmutaas. Panahon nga ni Duterte, tatay mo nga ng karaton gani. Wala nga gira noon, grabeng taas ng bilihin. Tapos ngayon magreklamo ka. O, reklamuhin mo yung tatay mo na nagpirma ng train law. Isa yan sa nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Ayan, sisihin mo tatay mo. Tatay mo pumirma ng excise tax not once but twice. Yun di puta, wala yung gira, pero nagpa-excise tax tatay mo. Yung tatay mo sisihin mo sa train law, te. Kung bakit siya nagpagawa-gawa ng train law. Kawawa nyo na, saan na kami pupunta? Ito ang nangyayari sa buhay namin. Ayan talaga mangyayari sa buhay mo kasi mas inatupag mo pa ang mag-rally kaysa maghanap buhay. Yan talaga mangyayari sa buhay mo. Pati yung kahirapan mo isisi mo lahat sa gobyerno. Marami tayong mga Pilipino dito, malam natin masisipag tayo. Pero ikaw mas inuna mo yung mag-rally. Tapos sisihin mo yung gobyerno na isang bisis ka na lang kumain. Bakit nasa gobyerno ba yung kaldero mo? Sila ba may dala ng kaldero mo? Bakit nung panahon ng administrasyon ni Duterte, mayaman ka ba? Kung mayaman ka, bakit mahirap ka ngayon? Kung dati na mayaman ka, bakit ngayon patay gutom ka na? Ha? Bakit ngayon isang beses ka na lang kumain? Aminin natin sa hindi. Nung panahon ni Duterte, naghihirap din tayo. Kala nyo naman maganda ang buhay mo nung panahon ni Duterte? At ang iba, wala na rin tahanan. So, Smoky Mountain, unti-unti na inuubos ng mga bahay. Teka, wala daw bahay. Mag-apply ka dun sa pabahay ng Pangulo. Mag-apply ka. Bakit nung panahon ni Duterte may bahay ka? Kung may bahay ka nung panahon ni Duterte, bakit ngayon na panahon ng Administrasyon Marcos wala ka ng bahay? Nasaan yung bahay mo? Binigyan ka ba ng bahay ni Duterte noon? So nasaan na? Kinukuha ng mga mayaman. Paano na kami kung may impeachment? Putang ina yung buhay ko. Wala kami magpamatay. Alam mo, tayo yung nilalakawan pero pinaglalaban mo pa. Impeachment! Hindi mo naiintindihan ang impeachment, eh. Binulat-lat ng mga bilyon-bilyong pera nila doon, oh. Mga transactions record nila, te. Sa AMLAC. Nanood ka ba? O baka sinunod mo yung 8 utos ng DDS na huwag manood ng impeachment ni Sara, kaya hanggang ngayon wala kang alam? Kaninong nanay to pakiligpit na? May makain. Gusto ko. Paano tayo? Sisigong ko. Sana parang gayahin na. At kailangan namin ng justisya. Ng maisok. Parang awa nyo na. Hirap kami. Kailangan daw nila ng hustisya. Bakit tinanaw ka ba? Kung nananawagan kayo ng hustisya para kay Duterte, marami din pong pamilyang mahihirap na Pilipino na kapwa mo Pilipino na naghahanap at nanghihiling ng hustisya sa ginawa sa kanila nung panahon ng tatay mong kartonte. Naghihingi din sila ng hustisya kung saan dapat binigyan sana ng due process ang mga pamilya nilang pinagpapatay nung panahon ng tatay mo. May masama ba sa ginagawa nila? Kung ikaw sumisigaw ka ng hustisya para kay Duterte na hindi mo nga kaano-ano, na hindi ka nga kilala, how much more yung mga kababayan nating mahihirap na Pilipino na naghihingi ng hustisya? Naghihingi ka ng hustisya kasi mayaman si Duterte? Yung kapwa mong mahihirap na Pilipino, wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa sinisigaw din nila ng hustisya. Doon ka kay Duterte kasi may 150 dyan sa rally. Sila nila po, itong puro korupsyon. Ang pera, tinatago lang, pero walang nakukulong, pero nakuha ng manggas. May nakukulong na, te. Pero kailangan na yung due process, te. Kailangan, te, may matibay na ebidensya. Kasi baka ang mangyari na naman, te, pag wala na si PBBM sa pwesto, te, palalayain na naman ang susunod na presidente. Kagaya ng ginawa ng tatay mong karton. Pinalaya yung mga planderer. Pinalaya niya yung mga nakakulong na kawatan. Kasi wala daw matibay na ebidensya laban sa kanila. O, diba? Kaya ang sabi ng Pangulong Marcos, kailangan ng may matibay na ebidensya para wala ng kawala ang mga kawatan. Ano gusto nyo?
Madaliin natin, wala na namang due process, walang tamang ebidensya. Tapos pag susunod na Duterte ang uupo, palalayain na naman ang mga kawatan. Hindi mo kilala kung sino pinalaya ni Duterte ng mga planderer. Ayan o, si Gloria, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla. Ayan mga planderer yan, pinalaya yan ng tatay mo. Imaginin mo, yung mga kawatan na nakakulong pinalaya niya. Nakukulong yung mahihirap. Paano naman yung kami? Ano na naman silbi ng sa batas na tinatayuan nyo? Parang awa nyo na. Gusto namin katarungan. Gusto mo ng katarungan para kay Duterte pero hindi ka nanghihingi ng katarungan para sa kapwa mong mahihirap na Pilipino? Okay ka lang, te. Okay ka lang. Grabe yung katarungan na hinihingi mo, ha? Eh di wow, ikaw na. Ito, saan kami napupunta para lang kami ba? Mapunta namin mga pagkain, mga kailangan. Saan kami napupunta para lang kami ba? Mapunta namin mga pagkain, mga kailangan namin. Puro Kung saan na daw sila nagpupunta para lang mapunan ng pagkain nila, ibig sabihin sumasama ka kahit saan saang rally. Yan na lang ginagawa mo, hanap buhay ang sumama sa rally. Ay may 150. Ate, sana wag mo naman ibenta yung dignidad mo at pagkatao mo sa kakarampot na pera, te. Ay alam mo, naghihirap, patuloy na naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa mga tao na binibenta nila ang kanilang dignidad para sa kakarampot na salapi.